Hello Team Apron! Welcome to our new vlog, and this time, pupunta po tayo sa Pier 15 ng South Harbor Port Area in Manila. Dahil sasakay tayo sa Norwegian Jewel Cruise Ship, the first ever Norwegian cruise line na nag-embark from Manila. Ayan po, mabigat po ang traffic papunta sa cruise terminal. Pagbaba po namin ay iniwan na po namin ang aming mga luggages kasi i-deliver po yun ng mga crew staff papunta po sa aming cabin. Dumaan din po kami dito sa immigration pero sobrang bilis lang. Pinakita lang po namin ang aming proof of payment sa travel tax and pinakita namin yung aming QR code for the e-travel. Ayan kung mapapansin nyo, marami na pong taong nakapila for registration. So halo-halo na yan, maraming Pinoy, marami rin pong foreigners dyan na dumayo pa ng Pilipinas para sumakay ng Norwegian Jewel. At kung mapapansin nyo po, karamihan po ng mga nagko-cruise na kasabayan namin ay mga nasa middle age, mga seniors. So sa buong pila wala po kaming nakitang bata since hindi pa Christmas vacation. So pin-excuse lang namin si Ayesha kasi birthday treat namin to sa kanyang 10th birthday. So after registration ay binigyan na kami ng tig-iisang keycard. So aside from the passport, isa sa mga pinaka-importanting dapat na laging dala ay ang keycard dahil hindi mabubuksan yung room nang wala ito, and sa lahat ng transactions na gagawin mo sa loob ng cruise ship, hinahanap parati itong keycard. And don't forget to have a photocopy of your passport dahil kapag nag-cruise, kailangang iwan sa staff ang original passport. Remember, may mga stopover to, merong mga shore excursions. So pagbaba mo, kailangan may photocopy kang dala. So ayan na nga guys, paakyat na po tayo sa Norwegian Jewel. So actually, this is our 4th cruise already and the 2nd cruise after Star Cruises Virgo na nag-embark din sa Manila. Bago tuluyang pumasok ng cruise ship ay i-scan ng security staff yung keycard. Pero bawal mag-take ng video kapag malapit ka na sa monitor nila, okay? So ayan na nga guys, nag-umpisa na ang aming 12-day cruise to 6 different countries aboard the Norwegian Jewel. So after ma-check ng staff kung saang section or part ng barko ka naka-check-in, you are ready to go. So pwede mo nang gawin kahit ano. Pero ang una namin ginawa ay of course, chinek muna namin kung saang cabin kami magstay. Ang napili po naming room ay inside stateroom na mas mura compared to ocean view and balcony. Kasi praktikal lang po tayo, yung pera na masisave po namin ay ipambibili na lang po namin ng mga souvenirs and pang shore excursions. So eto naman ang aming shore excursion tickets kasi nag-avail kami ng 3-day tours sa Kota Kinabalu, sa Nha Trang and Ho Chi Minh City in Vietnam. Pero may options naman kayo kung gusto nyong mag-avail ng ibang day tour in local travel agencies or mag-DIY. And aside from that, may mga binibigay ang Norwegian Jewel na mga printed materials, printed daily newspapers na nakalagay doon yung mga daily programs and activities inside the cruise ship. After naming ilapag ang aming mga gamit, it's time to explore what's inside. Tara!
By the way, for those who are asking kung kailan ulit babalik ang Norwegian cruise sa Manila, eto abangan nyo dahil by December 10 to 22, babalik ulit sila for embarkation for another 12-day cruise aboard the Norwegian Spirit. Pupunta rin po ito sa Puerto Princesa, Boracay, Coron, and this time may Hong Kong, Taiwan, and 3 islands sa Okinawa in Japan. Bongga, diba? At visa-free ang mga yan. Kaya panoorin yung mabuti at tapusin ang vlog na to para lalo kayong ma-excite. And malay mo, after this, mag-decide na kayong sumama sa December 10. Few moments later. Norwegian Jewel Cruise has 13 decks at ang isa sa mga nasa 13th deck ay ang Sports Court na open for all cruise passengers from 8 a.m. to 5 p.m. All cruise passengers should be on board the ship 2 hours before the departure time. Kaya dapat aware ka parati sa oras, especially kung ano ang oras babalik sa mga shore excursions, sa mga day tours sa pupuntahan yung bansa. Dahil siguro naman nakakita na kayo ng mga videos na mga cruise passengers na iniiwan ng barko kasi late dumating. There are 7 dining options inside the cruise ship. Free for all cruise passengers. So we tried the only Chinese restaurant na free, which is the Chin Chin restaurant. At dahil busog na kami, ituloy na po natin ang tour. So ito naman po ang Stardust Theater. So dito po ginaganap yung mga entertainment shows and movie watching. Next stop is the gym of the cruise ship, which is known as the Pulse. So this is open from 6 a.m. to 11 p.m. So tamang-tama ito dahil pagkatapos mong kumain sa mga free dining options ng ship, edi punta ka dito tapos magbawas ka ng calories and then balik ka ulit sa mga restaurants. O diba? This fitness center also offers paid programs like yoga, pilates, ayan. So all you have to do is to register depending on the scheduled date of those programs. So next stop is the Mandara Spa and Salon. Actually, ito yung hindi namin na ma-maximize dahil bukod sa pricey yung mga services being offered, naisip namin pwede naman kaming magpa-spa outside the cruise like in mall, diba? Which is cheaper. Pero kung you have the means, you have the money, edi go push! Next to the salon is the library. Ayan. So kung gusto mo ng quiet time, gusto mo ng me time, so pwede ka dito dahil open ito 24/7. Pwede ka dito magbasa and pwede mo ring i-take out yung libro papunta sa cabin room mo. Pero kailangan mong ibalik syempre. They also offer scheduled programs here like tuturuan ka nila kung paano mag-paint, mga painting session for a fee. So merong bayad.
Next naman is the card room. Ayan. So kung gusto makabandi ang iyong family, sila uncle, sila auntie, so pwede po kayo dito dahil free of use ang mga deck of cards and other board games like chess, backgammon, Scrabble, Monopoly. Ayan. So yan ang mga pwede nyong hiramin. Meron din sila ditong Perspectives Photography Studio where your pictures will be taken by professional photographers. And by appointment po ang kanilang services. Ayan. And of course, ang kanilang main amenities, walang iba kundi ang swimming pools and jacuzzi na makikita sa kanilang open deck area. Dito din ginaganap yung iba't ibang activities like morning exercises and pool party among others. Another free dining options for all cruise passengers ay ang Topsiders Grill, which offers afternoon snacks especially sa mga pagod ng mag-swimming and mag-jacuzzi. Beside it is the table tennis section that offers 1 to sawa games from 8 a.m. to 8 p.m. Ayan. May mga friendly competition games na ginagawa din ng mga cruise staff na kapag ikaw ang nanalo ay mag-uuwi ka ng papremyo like table tennis racket. Kaya mag-practice ka na. Good morning, Boracay! Ayan, dito na po tayo at very memorable ng araw na to dahil first time po naming mapapadpad sa Boracay. Actually, second time ko na pero yung first time ko is 15 years ago pa and 2 hours lang ako nag-spend ng time dito dati kasi siningit ko lang siya sa work. But first things first, kakahain muna tayo syempre. Libre yan lahat, buffet pa. So itutur ko po kayo sa Great Outdoors Restaurant and sa Garden Cafe Buffet. So ito yung mga favorite naming kainan kasi 1 to sawa kuha lang ng kuha. Basically, kung ano yung meron sa Garden Cafe Restaurant is meron din dito sa labas sa Great Outdoors. Although may mga food varieties na doon lang makukuha sa loob. Pero madalas kasi pag breakfast, dito kami madalas kumain kasi punuan na doon sa Garden Cafe. Gawa ng late din kami minsan magising. Late nang maituturing kapag gumising ka ng 7 a.m. to 8 a.m. Kasi sila uncle, sila ante, mga 5 a.m. gising na yan. And ang Garden Cafe, nag-o-open yan 5:30 a.m. to 6 a.m. Yun yung start. Then, nagko-close yung Garden Cafe around 10 a.m. to 10:30 a.m. And then, yung Great Outdoors naman, 1 hour after mag-open, yung Garden Cafe, doon naman siya nag-o-open. So, sakto lang, pagising namin, pagpunuan sa Garden Cafe, diretso na kami sa labas. Kasi iba rin yung pag nagkakape ka, ramdam mo yung sariwang hangin habang nagmumuni-muni sa tanawin sa labas. At kung mapapansin nyo, walang dress code dito sa Norwegian Cruise. Diyan po kilala ang Norwegian Cruise unlike sa ibang mga cruise lines na merong sinusunod na dress code. Dito po wala. So freestyle po dito kahit naka-chinelas ka, naka-short ka, ikaw bahala. Kung tingin mo komportable ka doon at presentable naman sa mata ng iba, go push. Kain lang ng kain, yun naman ang importante. At kung mapapansin nyo rin po, kahit maraming tao po ang kumakain sa loob ng Garden Cafe Buffet, is hindi nagkukumpulan masyado yung mga tao sa pagkuha ng pagkain. Kasi may 2 sections ang Garden Cafe. Kung ano yung mga pagkain sa Section A, yun din yung pagkain sa Section B. So, kahit saan ka dyan pumila. In all honesty sa lahat ng mga cruise ships na napuntahan na namin, sa Norwegian Jewel kami pinaka-satisfied as in. Sobrang daming varieties ng pagkain, hindi tinipid yung mga prutas, 1 to sawa talaga.
And the amazing part is they offer special varieties of foods like may chicken adobo, may sinigang, may lechon. Kapag naman nakadaong sa Malaysia, may Malaysian food. Kapag sa Vietnam nakadak yung cruise ship, may Vietnamese food. So, when it comes to food, sulit na sulit sa Norwegian cruise. During lunchtime, Garden Cafe opens from 11:30 a.m. to 2:30 p.m. And kapag nag-close yung Garden Cafe, is nag-open naman yung Great Outdoors and yung Topsiders Grill na malapit sa swimming pool for afternoon snack. And kapag dinner naman, is open ang Garden Cafe ng 5 p.m. to 9:30 p.m. So never talaga kayo magugutom dito, as in. So ayan, chill-chill muna kami kasi hindi pwedeng sabay-sabay bababa ang mga pasahero papuntang Boracay dahil nakatender ang cruise ship. Meaning to say, ihahatid kami ng mga tender boats papunta sa Boracay Port. And yung mga unang lalabas na passengers from the cruise ship ay yung mga nag-avail ng shore excursion package. So, yung mga nag-DIY like kami, is kumuha kami ng ticket and hintay na lang namin na i-announce ng PA system yung ticket number namin. So, for the meantime is tumambay muna kami sa Ocean's Bar and Grill na open 24/7 and yung Atrium Cafe. So we are basically at the mid-deck of the Norwegian cruise ship. And nung tinawag na ng PA system ang aming number is bumaba na kami sa deck 4 kung saan doon kami sasakay ng tender boat papuntang Boracay Port. So ayan, pasakay na kami sa tender boat. So ang itineraries namin today sa Boracay is magpaparasailing kami and aquanaut helmet diving. So we contracted a local travel agency para sila na yung bahalang mag-asikaso sa amin for these activities.
So ayun na nga, we survived the aquanaut, helmet diving, and the parasailing for the experience. So diba? Kahit may sumakit ang tenga, merong nahilo, generally nag-enjoy naman kami sa mga activities na to. And at least naranasan na rin namin for the experience. Pero sa next trip namin sa Boracay, which will happen sa December 2024, dahil dito ulit ang isa sa mga itineraries ng Norwegian cruise, is we're going to enjoy the beach. So last activity namin for today is bumili ng pang souvenir and pang pasalubong. And after this, we decided na to go back to the ship. So eto na nga, papunta na kami ng cruise ship ulit para mag-swimming naman. For the dinner is dito kami kumain sa Azura Fine Dining, which is also complimentary for cruise passengers. So when we arrived there is may pila, kaya binigyan nila kami ng beeper. Pero few minutes is tumunog na rin siya, kaya bumalik na kami ng Azura, kaya nakakuha agad kami ng seats. Wala ring dress code dito, pero syempre fine dining to. Ang awkward naman kung magsushort at tsinelas lang. So pinagandaan naman namin kahit papano. So after namin sa Azura Fine Dining is umakyat kami ng Garden Cafe para mag-refill lang sana ng tubig. Pero hindi naiwasan na pa second round. O diba? Kasi nag-serve sila ng Pinoy dishes. Marupok po tayo pagdating sa pagkain. Sa tabi ng entrance ng Garden Cafe, makikita yung mga amenities ng cruise ship for kids and teens. Yan yung entourage for teens, yung Splash Academy, and the video arcade. The video arcade is open 24/7 and para mag-play, kailangan lang iswipe yung keycard. So basically, yung keycard serves as your credit card inside the cruise ship. Kaya good luck kapag pinabayaan mo mag-isa yung anak mo at may keycard na dala. Compared to other cruise ships na napuntahan na namin, ito yung isa sa mga things to improve ng Norwegian Cruise. Kasi yung ibang cruise line, meron na po sila mga VR, tapos malalaki talaga yung mga arcade games nila. Malaki yung space and maraming pwedeng laruin. So dito is somehow limited. Ito naman yung Splash Academy, managed by kid counselors, na merong prepared games and activities that kids will surely enjoy. So pag imberna ka na sa anak mo, iwan mo dito. When it comes to internet connection, hindi siya stable.
May times na okay siya pero mas lamang yung mahina, and above all, pricey. So if you're going to work inside a cruise ship na highly reliable sa Wi-Fi connection, hindi siya advisable. Ma-stress ka lang. Kaya enjoyin mo na lang yung cruise. Good morning, Puerto Princesa! Ayan, ika-third day na po natin. And our main activity for today is city tour. Ayan, so kung sino yung nag-asikaso ng aming parasailing and aquanaut helmet diving sa Boracay kahapon, ay sila rin yung magtutour sa amin sa Puerto Princesa. Katulad kahapon sa Boracay ay meron ding hinanda ang City Tourism Office na cultural dance performance. Pero pagbaba namin ay tapos na, so nagpi-picture-picture na yung mga cruise passengers. This is the first time na nag-city tour kami sa Puerto Princesa from a cruise ship. Kasi most of the time, I think 4th or 5th time na namin sa Puerto Princesa, lahat yon by plane. When it comes po pala sa mga shore excursion packages, mas pricey po ang mga packages na ino-offer ng cruise ship compared to local travel agencies. So I suggest kung kaya nyong i-DIY niyo na lang. Or pwede nyo pong gawin yung ginawa namin na nag-contact kami ng local travel agency na mas mura compared to the travel packages being offered inside the cruise ship. Pero kapag nag-DIY kayo and nag-ibang agency kayo, make sure you are aware of the time para naman hindi kayo maiwan ng barko. Pero if you opted na kumuha ng travel package sa cruise ship, ang assurance nila is hassle-free and kahit malate ng dating or tapos yung tour, isihintayin pa rin kayo ng cruise ship. After namin bumili ng souvenirs ay dumiretso na rin kaming balik sa barko. Pagpasok namin sa barko ay agad kaming dumiretso sa Garden Cafe Buffet Restaurant at nagpakabusog dahil may mga Pinoy foods na nakaserve. Sarap! Gusto nyo? It's our 4th day inside the Norwegian Jewel and officially nasa ibang bansa na kami. Yay! So we are in Kota Kinabalu, Malaysia. Bale, first time naming tatlong makarating ng Malaysia. So we decided na mag-avail ng short excursion package ng Norwegian Jewel. So dito sa Stardust Theater, ang meeting place ng lahat ng nag-avail ng short excursion package.
Bukod sa cultural dance show is meron din silang mga sinet up na booth para bilihan ng mga souvenirs. So ayan, papunta na po tayo sa bus na maghatid sa atin papunta sa napili naming shore excursion for today. Ayan, so wakas, nakarating din. So after almost 2 hours of road trip, nakarating na kami sa Cleas River for a nature trip cruise. Pagdating namin is kumain agad kami ng buffet lunch which is part na ng shore excursion package. I think dito sa Kota Kinabalu is merong 4 to 5 tour destinations na pwedeng pagpilian yung mga cruise passengers. Pero kami, we decided na mag-Cleas Mangrove River Cruise kasi wala lang, trip lang namin, kanya-kanyang trip kasi yan. The goal of this tour is to appreciate the flora and fauna na meron sa Sabah, Malaysia. At dahil birthday ng aming unique kaiha na si Ayesha today, December 3, ay sinurprise namin siya. Welcome sa The Palace! This is also a fine dining option na free sa mga cruise passengers. So we decided to celebrate Ayesha's birthday dito.
Good morning, Brunei Darussalam! Ayan, so day 5 na po tayo. And again, first time namin makatungtong sa bansang to. Pero kahit first time namin dito ay hindi kami nag-avail ng shore excursion package being offered by the cruise dahil may nakita kaming personal tour guide na nagwo-work dito sa Brunei na isang Pinoy. Kaya maraming salamat sa DIY Travel Philippines FB group dahil doon namin siya na-meet. More than 10K din yung na-save namin kasi 3K lang ang kanyang professional fee for the city tour versus almost 16K kapag kumuha kami ng shore excursion package sa Norwegian Jewel. Gustong-gusto naming kumain sa Jollibee kung alam nyo lang. Pero we decided na bumalik na ng cruise ship at doon na kumain since libre naman doon. And sobrang init na rin kami kasi sobrang init talaga ng weather sa Brunei. So pagbalik namin sa cruise ship ay kumain kami sa Ocean's Bar and Grill. So this is also a complimentary dining option sa mga cruise passengers. Yes po, it's totally free. And the best part is, this is open 24/7. Yes po, this is the only restaurant na bukas 24 oras. And this restaurant sets Norwegian cruise from other cruise liners. Kasi yung mga pinanggalingan po naming mga cruise ships before, yung mga na-try namin, wala po silang restaurant na open 24/7. So what if, 'di ba? Nagutom ka, madaling araw, gusto mong magkape, wala kang mapupuntahan. So sa room ka lang talaga, titig lang sa kisame. Yung mga restaurants kasi sa mga cruise ships is nagko-close siya 9 PM to 10 PM and you're going to wait for 5 AM or 6 AM para sa opening naman for the breakfast. So dito, sa cruise ship na to, hindi ka magugutom. Once lang kami nakakain dito for the entire cruise trip. Pero for me, this is one of the best features of Norwegian cruise. Kasi iba pa rin yung assurance na kapag alam mo may nagutom ka is meron kang matatakbuhan. Next stop is the Tradewinds, which is the tax and duty-free shop ng Norwegian cruise. Kasi may scheduled bargain and sale dito ngayon. So mga suki, pasok-pasok lang, 20-20 lang. And our last agenda for tonight is the magic show being shown in Stardust Theater. So this is also complimentary for all cruise passengers. And yun na nga, no? Favorite na daw ni Ayesha si Pinky, the magician, dahil tinawag siya as volunteer. Tuwa yarn. Hinanap niya agad sa FB page, tas nag-follow. It's our 6th day and the ship will be cruising from Brunei going to
Vietnam. Kaya buong araw kaming nasa dagat. So we decided to spend the day sa amenity area and sobrang nag-enjoy dito sa Ayesha sa pool dahil nagmukhang wave pool dahil malakas yung alon sa dagat. Alam nyo ba na ang pinaka-missing araw sa isang cruise journey is kapag ang barko is entire day naglalayag. This is the time kung saan lahat ng cruise staff and the cruise passengers ay nasa barko, walang nasa shore excursions. So this is also the time para i-maximize lahat ng amenities and activities. So habang nanonood kayo ng acrobatic show is I would like to take this opportunity na banggitin sa mga nagnanais na mag-Norwegian cruise din is hindi nyo kailangan na isang bagsakan babayaran yung buong cruise journey nyo, no? So may mga cruise ships kasi na kapag nag-book kayo, book and pay ang policy nila. So, kailangan full payment. Pero in our case, sa Norwegian, nung nag-book kami, is nag-down payment lang po kami ng $100 per person. So, tatlo kami. So, around 16K lang yung dinown payment namin. And the full payment should be done 3 months before the scheduled cruise trip. So, December yung cruise. So, September kami nag-full payment. Kaya mahaba pa yung time para ma-settle nyo yung full payment. Kaya push nyo na yan kasi kung hindi ngayon, kailan pa, diba? Life is short, guys. Good morning, Vietnam! Ayan, nakarating din. Day 7 na and sobrang excited kami kasi first time lang naming tatlo makakarating ng Vietnam. And the good thing is, 2 days maglalagay dito ang Norwegian cruise. Nha Trang, Vietnam today and tomorrow naman is Ho Chi Minh City or Saigon. So today, dahil first time namin dito, is nag-avail kami ng shore excursion package ng Norwegian cruise. And our first stop is the traditional craft village ng Nha Trang known as the Truong Son Village. Kung certified plantita ka, nako siguradong mag-e-enjoy ka dito kasi sobrang ganda ng kanilang landscape garden. Pero ang pinaka-highlight talaga dito is yung galing nila sa paggawa ng mga handicraft traditional products.
If you're wondering kung saan located tong Nha Trang, Vietnam, ito po yung map. Facing South China Sea, and kapag tinawid mo yung dagat mula Nha Trang papuntang Pilipinas, ang tumbok mo niya North Palawan or Mindoro. Actually, matagal na namin gusto magpunta ng Vietnam. Dahil hanga ako sa bilis ng paglago ng ekonomiya nila. Imagine na nanggaling pa yan sa Vietnam War na natapos 1970s. And mas mayaman pa ang Pilipinas compared to Vietnam before. Pero ngayon, nalampasan na niya tayo. And legit din po na mura ang mga bilihin dito. Yes po. At take note, tumatanggap po sila ng Philippine Peso. And our next stop is the Po Nagar Temple. After this, ay dumiretso na kami sa oldest temple in Nha Trang, the Long Son Pagoda, and the home of the largest Buddha according to Guinness Book of World Records. This is the last stop of our half-day tour in Nha Trang. So after this ay bumalik na kami sa cruise ship. Good morning again, Vietnam! Ayan, so this is our second and last day in this country before kami magpunta ng Singapore. So today we're going to Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon. And this is the most populous region or city in Vietnam. Kaya kung mapapansin nyo ay mabigat din yung traffic. Grabe, from the port going to the city is inabot kami ng 1.5 or almost 2 hours din na biyahe. Our first stop is we visited a well-known Buddhist temple in Ho Chi Minh City. Kung hindi lang sa mga signages na written in their local language, mapagkakamalan mo talaga na nasa Maynila ka. Maraming part dito na para kang nasa Binondo, para kang nasa Divisoria, Baclaran, at ang matindi dyan, marami din talagang motor dito gaya ng nabanggit kanina. And ang nakaka-amaze lang kahit marami sila is hindi sila nagkakabanggaan. Next stop is the handicraft shop where employees are using traditional art sa pagde-design ng mga plato, ng mga portrait, jewelry box, at kung ano-ano pang souvenir items. Very reasonable naman ang price kasi kita nyo naman, di ba? Talagang mano-mano nilang ginagawa. At eto na nga, dumating na po tayo sa pinaka-exciting na part, ang free time, di ba? So we were given 1.5 hours para maglagalag. At eto na rin ang time para isakatuparan ng aming plano. Bumili kami ng mga branded na bags like North Face, Kipling in a very affordable price. Pero hindi to pang live selling, okay? Pang regalo lamang ito. And buti na lang nanood si Apple ng mga vlogs regarding this. Kaya daig ng maalam ang mapera, char. So ayun na nga, no, nandito na po tayo sa Independence Palace na nagsilbing
residence ng South Vietnamese president nung panahong hiwalay pa ang North and South Vietnam. Pero ngayon hindi na kasi ito po ay historical monument na. And the last port is the Saigon Central Post Office. So sa labas po nito ako nabudol ng mga street vendors na parami ang bili natin ng mga Vietnamese t-shirts, wallets, cups, and yung miniature bicycle nila na dinidisplay. Pero worth it naman kasi bukod sa mura is last day na namin today sa Vietnam. At eto na nga no, pagdating namin sa barko is agad kaming kumain. Ayan, syempre pagod sa biyahe, buong araw naglamierda. Kaya ito, kain to the max. At ito ha mga ka-Team Apron no, reality check tayo. Mukha lang mahal yung cruise kasi isang bagsakan eh. Usually isang bagsakan or sabi natin nag-down payment then after a few months is bultuhang bayad na sa cruise. Pero kung iisipin mo, no, dito pa lang sa pagkain, bawing-bawi ka na eh. Imagine 3 times a day kaming kumakain dito, 3 kami. 3 times a day every day. Tapos pag nagutom pa kami, pwede pa kaming mag-double dining sa buffet restaurant and sa fine dining. Wala pa dyan yung in-between, yung mga merienda, tas pag nagutom ka pa ng madaling araw, merong open na restaurant. Hindi naman putyo-putyo mga pagkain dito. Tapos wantosawa, lungad lang pahinga mo. Sa steak pa nga lang eh. 2,000 to 3,000 na yan sa mga restaurants, mas mataas pa. Pero dito, pwede mong ulit-uliting orderin yan. Kung sa mamahaling hotel sa Manila kami nag-stay tapos 12 days tas kakainin namin lahat ng kinain namin dito sa cruise, mga tansya ko aabot kami ng 80,000 to 100,000 lahat na mga gastos namin. Pero kung wala kami sa cruise, syempre hindi kami gagastos ng ganyang kalaki, di ba? Pero nasa cruise eh. Wantosawa, di syempre, lamunin mo na lahat ang pwedeng kainin, di ba? Pagkain pa lang yan, wala pa yung accommodation. Hotel-like accommodation tong sa cruise na to. So sabihin natin, 12 days times mga 8 to 10k, di naka 100k ulit. Tapos yung mga free entertainment shows pa na nandito. Syempre, pag pupunta ka ng mga Coliseum or like MOA Arena or SMX, babayaran mo yung mga yan, may ticket yan. Dito, free na yan, every night yan. Tapos, itong matindi, yung airfare. Imagine nagpunta kami sa Puerto Princesa, Boracay. Syempre, kailangan mong mag-book ng back and forth na airfare dyan. Tapos, Brunei pa, back and forth din yan. Kota Kinabalu and Kuala Lumpur, hindi counted as one yan kasi dagat pagitan yan, separate airfare yan eh. Tapos, kung pupunta kang Vietnam, separate airfare din yan. Tapos, Singapore, separate din yan. Diba? So, ibig sabihin, nakamagkano ka ng gastos niyan kung pinag-add mo lahat ng airfare tapos pupuntahan mo yung mga pinuntahan ng cruise na to. Aabot ka rin ng almost 100,000, hindi lang. 3 kami. Diba? Kaya sobrang worth it ang cruise. Kaya sa December 10 to 22 guys, sama-sama tayo ulit. Norwegian Spirit mag-e-embark sa Manila. This is your chance. Mag-DP ka lang. Tapos 3 months before the scheduled cruising date yung full payment pa. Alright? It's our day 10 and we are now docked at Singapore. So ilang beses na rin kami nakapunta sa Singapore, pero this is the first time nakatungtong kami ng Singapore na galing sa cruise ship. Matagal ang naging waiting time namin dito sa Singapore Immigration dahil syempre maraming bumaba, halos nga lahat bumaba.
And then automated yung proseso, scan lang sa machine, walang tatak, sayang nga eh. After namin magpapalit ng SG dollar is pumunta na kami ng Singapore Zoo. So dalawa lang naman ang gagawin namin today sa Singapore. Pumunta ng Singapore Zoo, which is first time naming tatlo, and mamili ng souvenir sa Bugis Street. Bale, DIY lang kami dito and nag-book kami ng ticket sa Klook. Diba? So malaking bagay sa amin ang Klook para makakuha ng mga mura at saka best deals. So bago kami pumasok ng zoo is kumain muna kami. Kaya ramdam na ramdam mo talaga na sa zoo ka na kasi may pag-alagalang peacock. After we spend mga 2 hours sa Singapore Zoo is we decided na pumunta na ng Bugis Street para mamili ng mga souvenirs. Walang palya yan. Every time na nasa Singapore kami, lagi kaming nadaan dito para bumili ng mga pasalubong. And after this is dumiretso na kami ng cruise ship. And we attended that night's entertainment show. And after that is may handang pool music party ang cruise ship para sa mga passengers. Supposedly bukas is dapat nasa Bintan Island kami in Indonesia, pero for unknown reason is hindi na matutuloy doon yung cruise ship. So instead is diretso na kami sa Port Klang in Malaysia. Actually pang 12th day dapat yon, pero doon na kami bukas on the 11th day. Bale, on this day is we decided to stay in the ship kasi actually this is the last day or the whole day na magi-stay kami sa buong barko. Kaya ima-maximize na namin yung araw na to. So on the 12th day, dun kami nag-disembark from the Norwegian Jewel Cruise. So yun na yung end ng aming cruise ship after 12 days. And dumiretso na kami ng Kuala Lumpur after that. We stayed in Malaysia for another 3 days. So before going back to the country, so minaximize na rin namin yung time namin here para malibot yung mga tourist spots nila dito. Bale, we availed the services of a travel agency to take good care of our itineraries and accommodations while in Kuala Lumpur. So sorry mga ka-Team Apron dahil wala kaming videos ng day 11 tsaka day 12 nung nag-disembark kami from the Norwegian Cruise Jewel.
Dahil busy kami that time para mag-empake ng aming mga gamit dahil 3 malaking luggage ang meron kami. And di na rin kami nag-video that time dahil para, alam niyo na, ma-maximize yung buong time, buong araw na nasa cruise kami. And noong 12th day is medyo stressful ang disembarkation. Actually, sa buong cruise duration and even dun sa mga pinanggalingan naming ibang cruise, disembarkation talaga ang pinaka-hate ko. Dahil bukod sa tapos na ang may ligayang araw sa loob ng cruise ship, is hassle talaga yung disembarkation process and the transition, yung pagbubuhat ba ng mga luggage. Pero overall, yung disembarkation process sa port lang in Malaysia is mas okay compared doon sa disembarkation na nag-viral. Dahil totally hindi naging maganda yung naging disembarkation process doon sa Port of Manila. Disembarkation yun. Actually, after nun kami naman yung pumalit, embarkation kami. Hopefully sa December 10 kung saan babalik ulit yung Norwegian cruise is maging maayos na both process, the disembarkation and embarkation doon sa Port of Manila. So ayun lang guys. Ayun lang daw, pero umabot ng 1 hour yung vlog. So actually, we're going to make a separate vlog about our Malaysian tour. But of course, ang focus natin is the Norwegian Jewel Cruise. Kaya mga ka-Team Apron, kita-kits tayo sa December 10 to 22 aboard the Norwegian Spirit. We will be making also vlogs about our cruise experience sa Resorts World 1 and sa Royal Caribbean Spectrum of the Sea. So sana, supportahan nyo rin guys. So with that, thank you Team Apron. See you in our next vlog.